Ayon sa mga eksperto, isa sa mga dahilan kung bakit may road rage o away kalye ay dahil sa mga bully o abusado sa kapwa. Kapag ang nagmamaneho ay isang road bully, no, the tendency is kapag meron siya nakaalitan sa kalye o natingnan lang siya ng masama or anything that will masasabi natin will instigate, no, or parang nalalaki siya, no, will end into a road rage. Para sa mga road bully, hari sila ng kalsada. Pwede nating masabi na isa siyang tao na ang kanyang pag-iisip is that he is above the law, at kapag kunyari siya ay nagmamaneho, na meron siyang sense of superiority sa iba. Mas tumatapang daw sila dahil sa kanilang estado sa lipunan at kung minsan, dahil sa dalang armas. If he carries a firearm, so meron siyang sense of superiority because of the firearm or a deadly weapon. Pangalawa, may sinasabi sa lipunan, no? Nito lamang March 19, ang isang simpleng away kalye sa Cebu City ay nagtapos sa pamamaril. Pinagbababaril ng negosyanteng si David Lim Jr. ang nurse na si Efraim Montalvo Nuñal. 4 na beses niyang pinaputukan si Nuñal. 2 rito ang tumama sa kanang paa at binti ng biktima. Ang pangyayaring ito ay nakunan sa dashboard camera. Kung minsan magtataka ka na bakit biglang gano'n, ano? First, may mga pagkakataon kasi na talagang may innate na anger na. So, nagbi-build up yung stress. Once na nag-build up yung stress, pag na-release yun, kung minsan it was a displaced anger. Inaantay mo na lang na parang walking time bomb. 2 araw matapos ang pamamaril, sumuko si Lim sa Police Regional Office 7. Narinig na natin yung version ng Nuñal, yung victim. Ito naman, yung version niya, siyempre pinakinggan lang naman natin at this will be part of their evidence doon sa pag sinagot na nila yung kaso. Accordingly, during that time may bumubuntot sa kanya na isang sasakyan, and then palaging bumubusina, and then ang ginawa niya, tumigil daw siya. And then bumaba, yung nasa likod, bumaba rin siya, nagkaroon pa ng suntukan. Si Lim ay anak ni David Lim Sr., kapatid ni Peter Lim, na pinangalanan ni Pangulong Duterte noong July 2016 na di umano'y isang drug lord. 2 kaso ang isinampa laban kay David Lim Jr., frustrated homicide at illegal possession of ammunition. Ayon kay Lim, self-defense ang nangyari. Hindi raw ipinakita sa video ang pananakit na ginawa sa kanya bago ang pamamaril. Yung indication, lalo na sa video footage, na may kasama siya, and these guys are bigger than the suspect, there can be a compelling reason for him to stage anything that can protect himself. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya si Lim matapos magpiyansa ng 144,000 pesos. The truth shall prevail. Samantala, hanggang ngayon hindi pa matunton ang suspect sa isa ring pamamaril dahil sa away trapiko sa Quezon City noong Pebrero. Kinilala siyang si Fredison Atienza, isang high-stakes poker player ayon sa pulisya. He is at large right now. So, we have information before na, well, una nga, nasundan natin siya, nakapunta ng Boracay pero nakaalis doon. So ngayon, nagtatago siya. So sa atin lang, we're just trying to monitor him kasi right now naman ngayon, wala tayong warrant of arrest pa rin sa kanya. Dito lang Pebrero 25, binaril at napatay si Anthony Mendoza sa kanto ng Dituazon at Quezon Avenue sa Quezon City. Ang dahilan ng pamamaril, away trapiko. Si Atienza ang bumaril at nakapatay kay Anthony Mendoza.
isang information technology professional. Sakay ng motorsiklo at angkas ni Mendoza ang kanyang kapatid. Galing sila sa Banawe Avenue, pakanan sa Ditwa Zone. Sakay naman ang isang puting Land Cruiser, si Atienza. Stop yung traffic noon and then nag-overtake sila sa harapan ng isang Land Cruiser na kulay white. So, nung umovertake sila, yung Land Cruiser, pinilit na iabante yung sasakyan nila as if gusto niyang mag-beat the red light o gusto niyang umabante basically. Pinapaalis niya yung nasa harap na motor. Doon na nagsimulang magkasagutan ang dalawang motorista. Binuksan daw ni Atienza ang bintana ng SUV at sinigawan si Mendoza. May problema ba? Galit na sumigaw. So, sumagot si Anthony, suot niya yung helmet niya nung sumagot siya. Wala naman ho, pero tatamaan nyo na kami. So, nung pagkatapos nun, tinapik ni Michael yung kapatid niya. Kuya siya, so as if inawat niya. At ang iniisip nga niya, tol, pabayaan mo na. So, kumalma na si Anthony, tumingin niya siya sa harap. Kasunod noon, binaril na raw ni Atienza si Mendoza. Siguro yung kapatid ko, lagi siyang sinisigawan, hindi na rin napigilan yung sarili. Napamura siya pero not directly nakaharap. Sabi niya, na pala nito eh. Mo rin, binaril kagad. Kaya dito po ang tama ng ano eh. Dead on the spot siya. Tingin niya is ginit-git siya o minura siya, so binaril niya all of a sudden. So it was definitely a case of road rage and we filed a case of murder against the suspect. Magiliw raw na anak si Mendoza. Si Anthony ang anak ko sa lahat ng naaasahan. Kahit saan ako pumunta, very caring yan. Hindi siya sumasagot. Pag inutusan mo siya, talagang binibigyan niya ako ng time para sa sarili ko na anuhan ako, yung serbisyohan bilang ina. Marami pang pangarap para sa kanyang pamilya ang 27 anyos na binata. Siya lang ang talagang may trabaho. Siya yung tumutulong sa akin na para makatapos yung kapatid niya. Ikakasal na rin sana siya sa susunod na taon. Dapat itong year na to, nagsabi na siya sa akin na mamamanhikan kami last December. Pero nung tinanong niya, meron siyang nadinig na hindi pwedeng mamanhikan kung hindi siya makakasal ng 6 months. Ang dating ko, July pa. So sabi niya sa akin, ma, hindi bale, next year na lang. Nahihirapang tanggapin ng pamilya na dahil sa simpleng alitan sa kalye lamang, namatay si Anthony. Nagawa mo to, ginusto mo to, sumuko ka na. Kasi kami hindi rin kami titigil. Natatakot ang pamilya Mendoza sa kaligtasan ng kapatid na si Michael na saksi sa nangyari. Lalo't hindi pa rin nahuhuli ang suspect. Sa totoo lang, ang kalaban namin, ang pumatay kay Anthony, may pera. May possibility na may gawin siyang hindi maganda sa amin. Kasi nga, una-una, alam ng anak ko lahat ang pangyayari na pwede niyang siya yung bumuhay ng kaso ng anak ko. Based sa mga information na nag-gather din ng mga pulis, si Atienza daw isang poker player. So, naglalaro siya ng poker sa mga tournament. Hindi lang namin alam kung negosyante itong tao na to. Pero based sa information, medyo may kaya ng tao. Pinuntahan namin ang address kung saan nakarehistro ang Land Cruiser na gamit ni Atienza noong February 25. Pero wala na raw sila roon. Hindi dumalo sa unang pagdinig si Atienza noong March 20. Positively na-identify ng isang testigo yung bumaril sa kapatid niya. So, kung sa merito ng kaso, malakas yung kaso.